Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyong mga kapatid, kalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pag-uulat. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, pagtabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sino mang sa iyo'y mapawawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangingisiwang magiliw
mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagkapala sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawat mo. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Hindi pupusain ng makatarungang Diyos ang mga pagsalanang bayan para sa kapakanan ng kapit na iilan lamang ng mabubuting tao. Makikita rin natin ang bisa ng panalangin ng isang ilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo. Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma, ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, lilipulin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo yon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 yon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti ng buong daigdig. At tumugon ang Panginoon, hindi ko ipahahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon, tugon ng Panginoon. Nagtanong na muli si Abraham, kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon, tugon sa kanya. Huwag sana kayong magagalit, magtatanong pa po ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon. Sinabi pa ni Abraham, mangangahas po uli ako kung 20 lamang ang matuwid na naroon. Hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon. Muling tugon sa kanya. Sa katapusay, sinabi ni Abraham, ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon. Tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong ako ay tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba. Kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at mahihirap. Kung may kita niya iyong hambog at pasikat, kahit ako'y nabamagbat ng maraming suliranin, ako'y walang agap-agap, panatag sa iyong tingin. Noong ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway.
Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Iyong mga pangako mo ay handa mong tubig lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di pupupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Noong ako'y umawa at nilong aking dahil sa bilang, nagiging kabahagi tayo ng pagkantay at muling pagkabuhay ni Kristo. Binago na tayo ng Panginoon at hinahamon tayo ngayon sa bagay na magbagong buhay kay Kristo. Ang ikalawang pagkasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, noong kayo'y binyagan, nalipin kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinagin niya ang lahat ng ito nang ipaho siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, minsan nanalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo ninyo kami manalangin. Katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. Ama namin, sambahin nawa ang ngalan mo, magsimula na sana ang iyong paghahari, bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin, at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay namin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 dinapay. Dumating kasi ang isang kaibigan naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, huwag mo nga akong gambalangin, nakatarangka na ang pinto at nakahiga na kami na aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakalimutan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit ito. Kaya sinabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makasusuko, kumato kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo, sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap,
at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas sa inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan niyo ba siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayo'y masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa iyong anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupakit ka namin, Panginoon, Yesu Cristo. Magsiyo ko na po. Sa mabagpalang hamon po sa ating lahat ng minamahal. Pagkakaroon natin ang Panginoon. Sa ating pong mga pagbasa, mga minamahal na kapatid, tinuturuan po tayo ng Panginoon kung paano magdasal. Kaya tanongin niyo ang inyong sarili, paano ba ako nagdadasal? Paano ko ba nagdadasal? Ano ang inyong paboritong dasal? Siguro yung iba, ang paboritong dasal, palaging sinasabi, bless us, O Lord, and this thy gifts. Kasi kakain na. Anong paborito natin dasal? Paborito natin dasal? Ako, nung pamata ako, paborito kong dasal, angel of God, my religion will, to whom God's love is near, ever this day at his side, the light and guide, the rule and guide. Ano ba mga paborito natin dasal? Ikaw, paborito dasal ay rosaryo para makatulog. Pag hindi makatulog, nagdadasal ng rosaryo. Ano pa? Chaplet of Divine Mercy. Diba? Pati yung panalangin sa Arkanghel. Diba? Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Diba? Pag ako'y meron kaming pagsusulit sa aming seminaryo, ang dasal ko yung Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful. Diba? Meron tayong mga panalangin, mga paboritong panalangin. Ngunit sa ating pong ebanghelyo at mga pagbasa, tinuturuan tayo ng ating Panginoon kung paano magdasal. Sinabi ng isang alagad kay Jesus, Panginoon, turuan mo kaming magdasal. Ano ang sinabi ni Jesus? Kapag kayo ay mananalangin, ganito ang sabihin ninyo. At sinabi niya ang Ama namin. Ang Ama namin ay hindi isang formulated na dasal na kapag sinabi natin, kapag binanggit natin, ay isang parang magic words. Diba? Hindi ito isang dasal para banggitin at sabihin lamang. Diba? Kaya kapag tayo ay nagkukumpisal, di ba ang sinasabi ng pari, para sa iyong kapatawaran, dasalin mo ang isang Ama namin, dalawang Ama namin, tatlong Ama namin. Bakit mayroong bilang? Dahil ang dasal na Ama namin ay hindi lang para i-recite, kundi ito ay isang gabay para sa kung paano tayo dapat magdasal. Di ba? Sinasabi dito sa English maganda, this is how you pray. Hindi sinasabi, this is what you are going to pray. Di ba? Ito ang dadasalin nyo, paano kayo magdadasal. Exercise natin, ano ba yung sinasabi sa atin ng dasal ng Ama namin? Una, Ama namin. Unang salita pa lamang, binibigyan niya na tayo ng paraan paano magdasal. Ano yung kalidad ng ating pagdadasal? Pag sinabi natin Ama, sabihin nakikipag-usap tayo sa ating tatay. Diba? Itinuturing natin siyang Ama. Kaya kapag tayo ay nakikipag-usap sa ating Ama, diba? Parang tayo susundo. Paano nyo pinakausap yung tatay? Tatay ninyo, diba? Pamilya. Sasabihin nyo, kwento nyo, ano nangyari sa inyo? Ano nangyayari sa ating buhay. At siya mag-respond bilang isang Ama. Dahil tinuturing niya tayo bilang kanyang anak. Kaya doon sa unang bahagi pa lang, Ama namin,
tinuturuan tayo na tayo ay merong Ama na pwedeng kausapin at ang Diyos ay ang ating Ama. Kaya huwag tayo magtagubili na huwag tayo mahiyang mag-isa. Dahil ang Diyos ay parang isang Ama na magiging sa ating mga kasama. Amen? Sundan natin, Ama namin sumasalangit. Ang Ama natin ay hindi lang nandito sa lupa, kundi ang Ama natin ay nasa langit, nakatingin sa atin. Diba? Kung ang pagpapala mula sa langit ay maaari nating matanggap dahil ang ating Ama, personal relationship ay nasa taas. Binibigyan niya tayo ng pagpapala mula sa langit. Kaya tayo mapalad bilang mga anak. Dahil ang ating mga gantimpala, ang ating mga pabuya ay galing sa langit. Amen? Diba? Ang ganda papilayan. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Diba? May pangalan ng Diyos. Makapangyarihan ang pangalan ng Diyos. Kaya dapat natin siyang sambahin. Dahil yun ang may gawa ng langit at lupa. Diba? Ang pangalan ng Diyos ay sagrado. Diba? Mula sa Old Testament, hindi nga nila mabanggit-banggit ang pangalan ng Diyos. Na siyong Yahweh. Hindi mabanggit-banggit ng mga Israelita ang pangalan ng Diyos. Dahil ang pangalan ng Diyos ay takila at sagrado. Ngunit sa pamamagitan ni Jesus, ang Diyos Ama ay nagkaroon ng mukha at nagkaroon ng pangalan, si Jesus. Kaya nagkakaroon tayo ng kakayahan upang tayo ay manalangin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Diba yung sinasabi natin sa misa? Diba? Sa Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ako sa amin ang kaharian mo. Ang inanais namin ay maghari ang Diyos sa ating buhay. Diba? Kung meron tayong hari, kung meron tayong pinuno, yun ay ang Diyos. Siya ang maghahari sa ating buhay. Ano ba ang hari? Di ba ang hari siya ang nagdidikta kung ano ang gagawin mo? Di ba? Ikaw ay susunod sa hari dahil alam mo na kung ano ang desisyon at pasya ng hari ito ay mas mabuti. Di ba? Dahil, kaya kapag tayo ay nagdadasal, ninanais natin na mapasa atin ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya kung masasabi natin, kapag tayo ay sumunod sa kaharian ng Diyos, na kung saan puno ng pag-ibig, tayo ay mag-iibigan. Diba? Magiging langit ang ating lupa. Dito pa lamang sa lupa, makakaranas tayo ng langit. Diba? Ang ganda ng isang kanta. Sabi, gawing langit ang mundo, mapangalan natin ko. Diba? Maaari natin gawing langit ang lupa kapag pinagharian tayo ng Diyos. Kapag ang paghahari ng Diyos ay nasa sa ating puso. Diba? Sundan natin, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Sundin ang loob mo. Diba? Minsan ang hirap sundin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Dahil ang sinusunod natin ay ang ating sariling kalooban. Paano tayo nagdadasal? Diba? Nagdadasal tayo minsan, kadalasan, para sa ating sariling kapakanan. Lord, yung kapitbahay ko, masyadong marites. Diba? Ikaw na bahala sa kanya. Patahimikin mo. Diba? Lord, puno na ako ng problema. Tanggalin mo na problema ko sa buhay. Ikaw na wala. O ba yung problema? Diba? Minsan yung mga dasal natin para sa ating sariling kapakanan.
Ngunit natatanong ba natin, bago tayo magdasal, natatanong ba natin ng Diyos, Lord, ano ba ang kalooban mo sa akin ngayong araw? Baka yun yung paraan, paano tayo magdasal? Para sundin ang kalooban ng ating Ama. At kung ano ang kalooban ng ating Ama, yun ang mangyayari sa atin. Hindi na loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kakanin na, hindi kakanin. Baka bigyan mo kayo ng dito. Kakanin sa araw-araw, daily bread. Ang kailangan lang pala natin yung sapat sa pang-araw-araw. Hindi natin kailangan ng pang-isang buong taon, ng kayamanan ng good for 5 years. Hindi ibibigay sa iyo ng Diyos. Kasi kapag hiningi mo yun, ikaw ay swapang. Diba? Ikaw ay greedy. Diba? Kaya, ang nais sa atin ng Panginoon, kapag hinihingi natin yung pang-araw-araw, ay magtitiwala tayo sa Kanya, na hindi niya tayo pababayaan, na hindi natin kailangan tindihin yung kinabukasan, dahil ang araw-araw na biyaya ay sapat sa atin. Amen? Bigyan mo kami na aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Patawarin mo, humingi tayo ng patawad. At kung tayo humingi ng patawad, tayo ay magpatawad sa ating kapwa. Diba? Patawarin mo sa aming sala para magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa takso, andiyan mo kami sa lahat ng masama. Humingi tayo ng patnubay sa Diyos dahil alam natin na hindi niya tayo pababayaan. Yung mga minamahal kong kapatid, ang panalangin na itinuturo ni Jesus, ang panalangin ng Ama namin ay hindi lang panalangin para i-recite, kundi ito ay isang paraan kung paano tayo tunay na makakapagdasal. Meron tayong Ama na dapat tayong magtiwala at hinihingi natin ang kanyang pagpapala mula sa langit at tayo ay susunod sa kanyang kalooban. Pagpapatawad, kapag tayo tinatawad, at humihingi ng patnubay at gabay ng ating Panginoon. Ganyan ang isang katolikong nagdadasal. May pagtitiwala, tumatawag sa Diyos, at umaasa sa Panginoon. Amen? Amen. Ngayon po ay araw ng mga lolo at lola. No? Pumalakpak ang mga lolo at lola. Mga pensionado. Ayan. Ngayon po ay, bakit dahil kahapon po ay kapistahan nila San Joaquin at si Santa Ana? Sila yung mga yun. Sila yung magulang ni Mama Mary. Kaya sila ay mga lolo at lola ni Jesus. Kaya ngayon, pinaparangalan natin yung mga lolo at lola kasi kadalasan, dahil matanda na, minsan na-echapuera. No? Minsan hindi na nakakalimutan na dahil wala nang pakinama sa mga anak. Pero ngayon, sabi ni Pope Francis, 2 years ago, tinatag ang World Day for Grandparents. Bakit? Dahil ang mga lolo at lola ay biyaya at kayamanan ng ating lipunan. Amen? Amen. Sila yung mga nakaranas na maraming karanasan at sila yung tinataglay yung karunungan ng panahon. At sila yung unang tagapagturo ng mga anak. Diba? Ng mga apo. Alala ko tuloy yung lola ko. Ang lola ko unang nagturo sa akin kung paano magdasal ng rosaryo. No? Kadalasan naman sa atin, di ba? Sino ang una nagturo magdasal bukod sa magulang? Yung lolo at lola. Di ba? Kaya nga ang tawag sa mga lolo at sa mga lola na nag-aalaga ng apo ay apostolada. Nag-aalaga ng apo. Kaya napakaganda sa aming ebanghelyo,
tinanong ng isang apostol si Jesus, Lord, teach us to pray. Tayo din nagtatanong, nasasabi sa Panginoon, Lord, teach us to pray. At nandiyan ang ating mga lolo at lola kung paano tayo tinuturuan magdasal. Diba? Paano yung sinasabi ng mga lolo at lola? Umasa ka sa Diyos, magtiwala ka na sa Diyos. Diba? May awa ang Diyos. Diba? Ganun pala sinasabi ng mga lolo at lola. Kaya sa araw-araw nating buhay, mga minamahal mong kapatid, huwag tayong mapagod magdasal. Dahil ang Panginoon ay nakikinig sa ating mga panalangin at siya ay nariyan para makinig sa ating mga tao. Amen? Amen. Palapakan natin mga kasama. Pahayang natin ang ating panalampalataya. Sumasamat. Nung may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ang mga Kristo sa anak ng Diyos. Pag-ibiganahin niya, nagtatawag ako siya ng Espiritu Santo, inanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inibig, nanawag sa ginarabonan ng mga lumao, nangulay ng pangarap buhay ng muli, umakyat sa langit, nalulubos sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang kaliriko at hukom sa nakubuhay ng mga elitao. Sumasampalataya ng ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng pagiging ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tinuturuan kami ni Jesus sa buong tiwalang manalangin sa iyo, Ama. Tinutulog namin sa iyo ang aming mga kahilingan at ang buong simbahan natin itutugol. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Lord ang mga obispo, pari at mga diakon. Masalamin nawa sa kanila ang pag-ibig mo, Ama, sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng aming bayan, magsilbi nawa sila bilang mga tagapangalaga at tagapagtanggol ng mga dukha, kahihina at walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo ang iyong bayan. Para sa mga pinanghihinaan ng loob, sanhi ng mga pagsubok at problema, manatiling bukas nawa ang kanilang puso sa kabila ng mga suliranin, sapagkat ikaw, Ama, ay suma sa kanila. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo ang iyong bayan. Para sa mga nakakatanda, naway mapuspos sila ng galak at maging matatag sa anumang kanilang pinagdaraanan sa buhay. Patuloy nawa silang kalinain ng mga taong tunay na nagmamalasakit. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali na katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo ang iyong bayan. Ama namin ang pagmahal, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong mga anak. Tulungan mo kami lumagos sa pag-ibig at pag-ibig sa isa't isa. Hindi namin sa pamamagitan ng Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo na po. Manalangin kayo, mga kapatid, mga pagkahalin natin ay kadugan ng Diyos ang makapangyarihan. Pagkapituan, Panginoon, at pumakain sa iyong mga kamay, sa purihan niya at karangalan sa aming kakapinabangan at sa buong sambayaran niya ang tangan. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula, na sa ngayon aming inihahanda sa iyong dambana, upang sa aming ginaganap ng pagdiriwang, ang iyong paghingap ay magtabuyod sa tanan, at magpapanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan, at mag-akay sa amin ng ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon At sumayo. nasa Diyos sa iyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Dapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na dapat, ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, inatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo ay unang aning bigay ng anak mo naglagak sa amin ng katiyakan. Nakalalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga nagsisiabot ng pagmuli sa iyo, na walang upay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob nito. Upang para sa amin, gawin katawan at tugon na aming Panginoon sa Kristo. Bago yung pinag-iisang pusang loob na maging handog, huwag kanyang hinapay, pinasalamatan kayo. Pinag-anihan niyo yun, inayabot sa kanyang mga alagad at sinapagdating. Yung lahat ito, aning ito ang aking katawan na ihandog para sa iyo. Hindi naman noong matapos ang kapunan, ninawakan niya ng kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inubos ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inubos ang kalis ng aking dugo. Bago ito naman pa ng aking dugo, ibubuhos para sa inyo, para sa lahat sa iyong magpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bunigain, sarili ay inihain, bilang pagkaintinubin, kinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo
ng tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan, kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat ito ngayon sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ingapin mo ang iyong sibahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa, di malayo ba't ang Bispo at ang tanang kaparian ay nakakaparin. Ang mga kapatid namin na hinday na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasala sa iyong buhay na walang bukas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion ng Pasig. San Jose, kanyang kabiyak na puso kaysa ng mga apostol, ni San Andres, lahat ng mga banal, San Vicente, San Benito, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang lawa namin na pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasama ng hanggan. Magsitayo ka po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas mo. Hinihiling namin mamedya sa lahat ng masama, pagkalaw ka ng kapayapaan araw-araw. Itas ang kasalanan nilayo sa lahat ng kabahamakan. Samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahiyan ng nagpapagligtas namin si Jesus Cristo. Sa
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya doon ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa-ay sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ka. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sa kayo. At sumainuli. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Nais na makakasalanan ng sanglibutan. Maawa ka, Cordero ng Diyos, na nais na makakasalanan ng sanglibutan. Maawa ka, Cordero ng Diyos, na nais na makakasalanan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsinunod. Mga kapatid, narito si Jesus ang Cordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan sa liputan. Pala tayo inaanyayahan sa kanyang pigil. Panginoon, hindi ako dapat ang magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako.
Magsilod po tayo at ating pong dasalin ang paglaot kay Apostol San Andres. O malulahing Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan sa Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang nalikaya sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawanan na sundan si Jesus at ang kanyang mga kayo. Turuan mo ng akay ng aming kapwa tungo kay Kristo ng aming siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kami matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa Diyos nang malugod ginawa namin pasamit ang aming mga Diyos sa araw-araw ng walang paglalinangan. Banggitin ang mga kahilingan. Ang maraming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunahan sa hilinganin kami dalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres sa nangaran at mga siwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin ang pagmahal, pinagsaluhan namin ng banal sa banal na pakinabang ang alaalang walang pupas ng iyong anak na alin na sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Pagkaloob mong ito ay magdulot ng pagundad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan sama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang anunsyo. Ngayong araw ay ating ipinagdiriwang ang Film Mission Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng espesyal na koleksyon para sa Mission Society of the Philippines na sumusuporta sa mga misyonerong Pilipino sa buong mundo. Sa August 1 ay isasagawa po ang First Friday Devotion. Magkakaroon po tayo ng misa sa ganap na 6:30 a.m., Holy Hour sa ganap na 5:30 p.m., at susundan ito ng Holy Mass sa ikat 6:30 ng gabi. Bilang pagpapalalim ng ating devotion sa mahal nating patron, patuloy po ang ating Devotion Day para kay San Andres. Tuwing Martes, dadasalin po ang Novena para kay San Andres sa ganap na 6 ng gabi, at susundan ito ng banal na misa. Ang schedule po ng Hawan Mass ngayong linggo ay ang mga sumusunod. July 29, 4 p.m., Kawan San Pablo. July 30, 4 p.m., Kawan San Jose. July 31, 4 p.m., Kawan San Nicolas de Bari. Inanyayahan po namin ang lahat na makiisa at dumalo sa schedule ng banal na misa. Maraming salamat po. Magsikayo na po lahat. Ngayon po inalihan ko po ang lahat ng mga lola-lola sa harapan para po sa pagbabasbas. Yung iba hindi mahalata. Parang teenager pa rin. Manalangin tayo. Ama na yung pagmahal, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa kalabong buhay, pananampalataya at pamilya. Sa pamamagitan ng isang daanan at isang tuhin, aming inaalala ang kanilang mahalagang papel sa pagpapalaki at pagbubog ng samahan ng Birheng Maria, ni Jesus, Panginoon. Paspasan mo po ang lahat ng aming mga lola at lahat ng mga nakatatanda. Bigyan niyo po sila ng kalakasan sa katawan, kapayapaan ng isip at kagalakan ng puso. Ipagkaloob mo sa kanila ang pagmamahal ng kanilang mga anak at apo at ang pagpapahalaga ng sambayanan. Tulungan mo kaming makita sa kanila ang karunungan ng karanasan, ang tibay ng pananampalataya at ang lalim ng pag-ibig. Naway patuloy silang maging ilaw sa aming pamilya at patunay
ng iyong katapatan sa bawat henerasyon. Sa pamamagitan ni Santa Ana at San Joaquin, dinadalangin namin ito kay Jesus na nabubuhay at kahari sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. God bless you po. Congratulations. Salamatan po natin ang ating mga lolo. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Magpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isa'y naialay na umayo ko'y taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at pagkikuran. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyo. Salamat kayo sa Panginoon na siyang gumawa ng lahat ng pagbisito sa mundo. Siya gumawa ng buwan at mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsalit na piling. Thank you.